Sige mga tao, natatandaan niyo ba sinabi ito ni Tony Burke? Ang imigrasyon ay tungkol sa mga taong pagdating sa Australia ay gustong maging bahagi ng Australia. Iyon ang gusto ng mga tao. At hindi ko kailanman tinanggap ang salitang asimilasyon. Ayokong mawala kung sino sila. Ang salitang integrasyon ay matagal nang ginagamit bilang bahagi ng multicultural na pag-uusap. At yun na yun. Gusto natin ang mga tao dahil sa kung sino talaga sila. Hindi ako kailanman sumang-ayon sa konsepto ng melting pot na parang kailangan mong mawala ang buong pagkakakilanlan mo. Parang kailangan mong isuko ang iyong pagkakakilanlan. Hayagang sinasabi ng mga Muslim na galit sila sa mga Hudyo at nais nilang sakupin ang mundo at mantatag ng kalipato. Na mayroong sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala na naghihintay na maitatag. Nakakalimutan natin yon araw-araw. Habang wala ang sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating buhay, nawawalan tayo ng dangal. Tayo ay minamalit. Naging mura na ang dugo ng Muslim. Ayos lang yan. Bubuksan namin ang pinto at ibibigay sa inyo ang aming mga suburb. Marami ng halimbawa sa UK pero kalimutan mo yon. Tingnan mo ang Sydney. Tingnan mo ito. Ito ang Sydney. Bawat isa sa mga taong ito ay walang interes sa Australia. Ang tanging interes lang nila sa Australia ay kung paano ito gawing Islamiko. Yun lang. At muli, hindi mo talaga masisisi ang mga tao. Ganon talaga. Ganoon gumagana ang mga tao. Ang tanging pag-asa natin ay sana yung mga taong dinadala natin dito ay makahanap ng pagkakapareho sa mga pagpapahalaga ng Australia. Yun ang pag-asa natin. Sabi ni Tony Burke, hindi natin kailangan sabihing mag-integrate o mag-assimilate sila. Anong silbi nun? Anong mangyayari kung magdala ka ng tao, pero di mo sila pinipilit na subukang makibagay? Pumunta ka sa bansang ito, gusto mong maging bahagi ng magandang bansang ito, ng ating lipunan. Pinili mong pumunta rito. Nakiusap ka. Nakapila ka sa harap ng Embahada ng Australia sa bansang pinanggalingan mo at nakiusap, papasukin niyo ako dahil ayokong manatili sa mahirap kong bansa. Kaya ngayong nandito ka na, tara na. Magpakita ka naman ng effort. Subukan mong makibagay. Siguro subukan mong matutunan ang wika namin. Siguro subukan mong alamin ang kasaysayan ng Australia. Ano kasaysayan ng Australia? Kailan dumating ang First Fleet? Ano pangalan ng unang gobernador natin? Ano ang ibig nating sabihin sa fair go? Ano ang ibig sabihin ng pagpaparaya? Ano ang ibig sabihin ng malayang pananalita? Hindi. Sabi ni Tony Burke, huwag mo isipin maging ikaw lang. Hindi lang ito nasa isip ko! Lahat delikado sa bansa ko! Lahat ng tao ay nakararanas ng diskriminasyon! Malaysian! Blatant! Ang Estados Unidos, pakiusap! Pakiusap! Isang bansa na bumapatay ng tao! Paalam pare! Para sa dolyar sabi ko! Para sa impyerno yan! Ito na Diyos! Dato! Mga tao! Tagumpay para sa Katban! Tagumpay para sa Islam! Jatu Kufa! Ha ha! Kaya sinong makikinig? At magwawala talaga ako sa taong ito dahil siya ay isang Pakistani. At tingnan mo kung paano sila nagiging kinatawan natin. Isa akong kayumangging tao. Huwag kang magsalita para sa akin. Pakinggan mo ang payasong ito. Ngayon, alam na natin kung ano ang pagkakaisa sa lipunan. Ibig sabihin ito para sa kanila. Ibig sabihin kung ikaw ay kayumanggi, kung ikaw ay Muslim, kung ikaw ay Arabo, kung ikaw ay pro-Palestine, manahimik ka na lang. Sundin mo ang payo mo. Tumahimik ka na lang dahil alam namin kung anong adyenda ang sinusulong mo. Inuuna mo ba ang mga pagpapahalagang Australiano? Hindi mo yun inuuna. Ano ang papel ng Australia sa isyu ng Israel at Palestine? Ano bang nagawa ng mga Australiano para kayong mga payaso ay gawing parang larangan ng digmaan ng aming mga palatandaan at mga lungsod? Linggo-linggo natin nakikita ang mga nakakahiya at walang kwentang protesta na yan. Ano bang kinalaman ng Australia rito? Sa US, maaring may saysay dahil talagang pinuprotektahan ng US ang Israel.
Pero walang boses ang UK at tayo rin. At natutuklasan na ng UK ito dahil ngayon, malaki na rin ang populasyon ng mga Indian sa UK at meron din silang populasyon ng mga Pakistani. Naguguluhan ang gobyerno ng UK kung ano ang magiging pulisya nito kaugnay ng Kashmir dahil ito'y pinagtatalo ng rehiyon ng India at Pakistan. At siyempre, gusto ng mga British Pakistani na suportahan ng gobyerno ng UK ang pananaw ng Pakistan tungkol sa Kashmir. At siyempre, ang mga Indian naman ay nagsasabing, teka lang, suportahan yung pananaw namin. At ang UK ay parang, wow, anong gagawin natin? At kapag sinubukan nilang maging neutral, Makikita mo ang mga alitang ito. Mga alitang wala namang kinalaman ang Britain. Posibleng may pananagutan ng Britanya sa sigalot sa Kashmir. Ang Britanya ang lumikha ng Pakistan. Pero, mangyayari rin ito dito sa Australia. Mabilis dumadami ang populasyon ng mga Indiano sa Australia. Kaya mapipipilitan ang pamahalaan ng Australia na ulitin ang mga punto ng India. Totoo, suportado ko ang panig ng India sa Kashmir, pero hindi yun ang punto. Dapat maging malaya ang patakarang panlabas ng Australia kaugnay ng India o Pakistan. Hindi dapat maimpluwensyahan ito ng mga Indiano sa Australia. Mali yon. tingnan mo ito. Ang mga Islamistang ito ay nagpapanggap na makatao. Kung nasakop ng mga Muslim ang Australia, masasabi ko ito ng may kumpiyansa, nabuburahin nila ang buong populasyon ng mga Aboriginal sa kontinenteng ito. Wala silang palalampasin kahit sino dahil ganon sila. Mas mabait pang Britain noong ika-18 siglo kaysa sa mga Islamistang meron ngayon. Tingnan mo ito. Paano hindi inaaresto ng federal na pulisya ang babaeng ito? Ang pangalan niya ay Ula Han. Parang kapareho ng pangalan ng pinakamalaking, pinakaradikal, at pinaka-ekstremistang Islamistang politiko sa Australia, si Ahmed Uf. Sinusubukan din niyang galitin ang komunidad ng mga Aboriginal laban sa pangunahing lipunan ng Australia. Nagsimula ang Holocaust sa Australia noong ika-26 ng Enero, 1788. Noon, humigit kumulang 1 milyong Aboriginal ang nanirahan sa Australia. Ito ay mga matatag na lipunan na namuhay ng 10,000 taon. Ang sumunod dito ay mga malagim na masaker, genocide, sa pilitang pagpapaalis, ethnic cleansing, mga dinalang sakit, pagkasira ng lupa, mga sistema ng pagkain, pamilya at kultura. Tingnan mo ito. Maitim ang kasaysayan ng Australia. Sunugin ang mga istasyon ng pulis. Isa kang Muslim. Malamang nagpapanggap lang na komunista para manlinlang. Ang mga woke na sosyalista ay nagkakamaling isipin na magkakampi sila. Hindi sila magkakampi. Ang komunistang Muslim ay malinaw na isang oxymoron. Ang komunistang Muslim ay nananatiling Muslim. Si Zara Sultana ang isang eksepsyon dito. Hindi ako sigurado sa kanya pero tingnan mo, nakahijab siya. Ito ay isang babaeng nakahijab. Naghihikayat siya ng terorismo at sinasabi na sunugin ang mga istasyon ng pulis. Dahil makakaliwa siya, walang aksyon laban sa kanya. Hindi lang siya dapat kasuhan ng paghihikayat ng terorismo. Dapat din siyang tanggalan ng pagkamamamayan na tipa-deport. Sa ilan lang sa kanila natin kailangan gawin ito, pare. Panurin niyo kung paano tatalikuran ng iba ang kanilang Allah, ideolohiya at Islam para lang makatira sa Australia. Ayaw nilang umalis kahit saan dahil alam nilang masama ang mga bansa nila. Walang gustong tumira doon, pati sila. Hindi ko maintindihan kung paano mo magagawang kamuhian ang lugar kung saan ka nagmula. Ayaw mong tumira doon, pero ipinagtatanggol mo pa rin at isinusulong ang advokasya nila sa bansang tumanggap sa'yo, na sa totoo lang, hindi ka naman dapat tinanggap. At tingnan nyo kung sinong inaangkat natin, mga kaibigan. Tingnan nyo kung sinong inaangkat natin. Sabi niya, ayaw naming mawala ang tunay mong pagkatao. Tingnan nyo ito. Isang security guard na ipinanganak sa Iraq, si Mohammed Hassan Al-Bayati, ay hinatulan ng 4.5 taon sa kulungan sa Australia dahil sa malaswang pag-atake sa Sydney. Hinila niya ang isang bata. Dinala sa isang lugar na walang kamera at minolestya niya ito. Sinabi ng bata sa kanyang ama, "Yung lalaki sa tindahan, gusto akong halikan sa puwit." Tingnan mo ito. Nakakagulat ito. Tingnan mo, nagulat ako kaya isinama ko ito. Rashadul Islam, 20 isang Bangladeshi na nasa Australia sa ilalim ng bridging visa.
Naalala mo ba yung Indianong lalaki na nagsabi, paano naman yung mga naipit sa limbo? Ano na ang mga konkretong hakbang para mabawasan ang naipit sa permanenteng pansamantalang status? Naniniwala ako na ang mga taong nananatili at nagtatrabaho rito ay dapat bigyan ng pagkakataon maging ganap na bahagi ng demokrasya ng Australia. Sila ang mga taong tinutukoy niya. Isa siya sa mga taong iyon. May bridging visa siya noon. Ang lalaking may hanggang 8 ka-flatmates sa masikip na bahay sa Western Sydney ay ikinulong ang 15 anyos na dalaga ng 4 na linggo at umano'y ginahasa siya ng hindi bababa sa 4 na beses. Ikinulong niya siya ng 4 na linggo. Saan? Sa parehong bahay ba? Bakit walang nagsumbong? Nabawi ng 15 anyos na dalaga ang kalayaan matapos siyang matagpuan ng pulisya na tumatakbo ng nakapaa sa kalsada sa Blacktown, Western Sydney. Habang mabilis na humahabol si Rashadul Islam, tinutugis niya ito. Parang eksena ito mula sa isang horror na pelikula sa Hollywood. Sinabi ng dalagita sa pulisya, di umanong sexual siyang inabuso ni Islam at ikinulong ng 4 na linggo laban sa kanyang kagustuhan. Isa itong grupong nagsasamantala sa mga bata para sa sexual na pang-aabuso, mga pare. Klasikong kaso ng grooming gang, 15 anyos na babae. Ginagawang basurahan ang Australia. Nalulungkot ako kapag naiisip ko yon. May 2 taon pa tayong pagtitiis sa gobyernong ito. Sa nakaraang 12 buwan, nagpasok sila ng 1.1-1.5 milyong tao. Ilan kaya sa kanila ang ganito? Mga manyakis.